Yeah, we are live. Worldwide. May pao, hindi. We are live. Let's go. Pero ang ganda ng kuha. You ready? Ready. Okay, you can pray, bro. Yes. Right, Dito pray, kayo bro, bro. pray tayo. Yes, hallelujah Lord. We glorify our holy name in this place. Thank you Jesus. We rebuke all the destruction. We rebuke all the hindrances and barrier, all the sicknesses and diseases. That when we speak Jesus, the works of the enemy we destroy. Hallelujah. Rabba Santa Liara Baba Kata Lara Baba. Lord, as you said in your word, that when our footsteps, all the land will be blessed. We will possess this land, Lord. And let your holy presence pour out to our innermost being, flows the rivers of a living water. Let people, Lord, experience healing, experience signs, wonders, and miracle. Experience your holy presence and your anointing. Experience, oh God, the salvation, oh God, that their name will be written in the book of life. And Lord, thank you, Jesus, that when our footstep, all the works of the devil, we dismantle it, we destroy it, we rebuke it in the mighty name of Jesus. And Lord, bless this place, oh God, let the angelic assistance minister in our people that you entrusted in our lives. Let the heaven open, oh God, and bless every people, Lord God, that come in your presence, that come in your word. Oh Jesus, patuloy Panginoong Diyos, pagpalain mo nga po ang gawain ito, pagpalain mo nga po ng iyong mga pangyarihan, balutan mo nga po ng iyong presensya ang gawa ang lugarin ito, at patuloy, oh God, let your holy presence and touch, precious God, the Holy Spirit, speak through us, walk through us, heal through us, deliver through us, save through us, na muli, this is a great privilege, Lord, to serve you. Touch every heart, touch every man, touch every father, every mother, every youth, so God, that hear your voice, they will hear your gospel, they will free from every captives of the enemy, and we rebuke all the demonic spirit, all the works of the devil in this place, sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus, out, in Jesus' mighty name. Rama Santa Yarababa, sige brother Sander, please. Yes, Lord, thank you for this day. Thank you for our life, for your calling upon our lives, Father. Bless the words that we will speak through your Spirit, Father, with powers, with miracles, Father, with signs and wonders, Father, in Jesus' name. The people will be set free that will hear us, will be set free from addiction, from shame, guilt, fear, from pleasing people, from living according to religions, that they will come in a relationship with you, God, Father, in Jesus' name. Release your freedom tonight, your forgiveness, your love, Father, and a faith in your name, Father, in Jesus' name. Amen. Lord, thank you, Jesus, that your blessing and your abundant anointing and your presence overflowing this place. We bring back all the glory and honor to your holy name. In Jesus' mighty name, everybody will say, Amen. Hallelujah. Amen. Let's go, bro. Hallelujah. Hallelujah. Isa na naman po ang malaking pribilehyo yung makapagpahayag ng salita ng Diyos. Sa totoo lamang po, kapag salita patuloy tayong nakakapakinig ng salita ng Diyos. Patuloy tayong nakakaranas po ng pagpapala sa pamamagitan ng presensya ng Diyos. Uulitin ko lamang po ang salita ng Diyos in Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayo sa mga bagay na pinagdadaanan mo na hindi mo maunawaan, patong-patong ng mga pagsubok, patong-patong ng mga problema, naghanap ka ng solusyon sa mga bagay na kung saan naubos na yung lakas mo.
Naubos na lahat ng iyong kinikita, naubos na lahat ng aspeto ng iyong na lahat ng pinagkakatiwalaan mo. Ngunit sinasabi ni Jesus, siya lamang ang solusyon sa lahat ng sitwasyon. Walang ibang solusyon kundi si Jesus na siyang makakapagbigay ng ating kalakasan, na siyang makakapagbigay ng ating kagalakan, na siyang makakapagbigay ng ating kalayaan. Kaya po mga magulang ko, mga kapatid, lagi ko pong inuulit, hindi po, wala pong bayad ang panalangin. Libre lamang po ang panalangin. Kaya po kung gusto nyo po ngayong oras na to, na kung saan ano naman po yung gusto nyong dalangin, ano man po yung gusto nyong ipanalangin, maaari po kayong lumapit po dito sa Diyos po. Kapag po sumugon ng dalangin ay sobra-sobra, kaya nga po maaari po tayong lumapit hindi po sa amin, kundi sa Diyos na kung saan kayang magpagaling, sa Diyos na kayang magbigay ng kapayapaan, sa Diyos na kayang magbigay ng kagalakan, sa Diyos na kayang solusyonan lahat ng iyong pinagdadaanan, anuman gaano man kahirap, gaano man kahirap, lahat ng iyong kinakaharap ngayon, maniwala ka na may solusyon kay Jesus. Sabi po ng Hebrew 9:27, kay kakapampangan mo kalakbangan kamatayan. Sa kuliya mo po ipiyena ng tao, maglakad yung tao, matutudya mo yung tao, bisan daratang yung punto na dumarating sa punto na malakas pa ang tao, kinabukasan ay wala na pala, kinabukasan ay patay na pala. Ganun lamang po kaigli ang buhay ng tao. Ganun lamang po kaigli na kung saan sinasabi ng Hebrew 9:27, itinakda ang taong minsang mamatay. At pagkaili na kung saan sinasabi ng Hebrew 9:27, itinakda ang taong minsang mamatay. At pagkat saklat ng buhay. Amen! Ganun na lamang kahalaga na kapag lumapit tayo sa Panginoong Jesus, lahat ng ating aspeto ng ating buhay ay papakilaman niya. Kagalingan, kalayaan, pagkapala, biyaya, lahat na po ito ay papakilaman ng Panginoong Jesus dahil wala pong imposible sa Kanya. Walang imposible sa Panginoong Jesus. Kaya nga po habang nakakapakinig pa po tayo ng salita ng Diyos, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang mabuting kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang Diyos ay buhay na walang hanggan. Ganun na lamang po ipinapaalala Thank you ng for Diyos watching, na ang buhay ng everyone. tao Thank you for watching, pansamantala lamang everyone. Sa mundong ito, ang buhay ng tao ay pansamantala lamang, kaya nararapat lamang po Like, na share, habang may and follow. panahon pa,
ay lumapit because po tayo sa Panginoon. actually Habang pumapapatok we need na po more ang Philippine sa ating watchers puso ang for Panginoong this Jesus, ay lumapit life. na po tayo sa Kanya. But that will have happen Lumapit over kayo sa time. akin, ang sabi ng Praise the Panginoon, Lord. kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luha sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ganun na lamang po kahalaga na kapag lumalapit tayo sa Panginoong Jesus. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na kayo'y masubok na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ito. Ganun na lamang po mahalaga na kung saan kapag napapagod ka na bilang isang nanay, bilang isang tatay, ano man yung kinakaharap mo sa buhay, ano man yung pinagdadaanan mo, lumapit lamang po tayo sa Panginoong Jesus. Amen. At hindi niya po Praise the tayo Lord. tatanggihan. God is good. Makakaranas All the po time. tayo ng kalayaan. And all the Makakaranas time, po God tayo is ng good. pagpapala. Makakaranas po tayo ng biyaya na kung saan nagmumula po sa Kanya. Hallelujah, hallelujah. 1 Corinthians 10:13. Yay! Wala pa nararanasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na kayo masubok ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan niyo ito. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. Ano yung sabi ng Panginoon? Kayo bang lahat na mayaman? Kayo bang lahat? Kayo bang lahat na may kaya? Kayo bang lahat na malakas? Ang sabi po ng Panginoon, kayong lahat na napapagod at nahihirapan, kayong lahat na nawawala ng pag-asa, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang pananalangin ko ay walang bayad ngayong pong oras po ito. Kaya maaari po tayong lumapit at upang may panalangin po namin kayo. Hallelujah, hallelujah. Ganun na lamang kahalaga that in Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of your needs shall be added unto you. No one else can satisfy the longing of our hearts, not only Jesus. Sa panahon ngayon, napakarami pong mga kabataan na kung saan nabubuhay, naghahanap ng kaligayahan sa droga, sa tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan ng buhay. Kung saan pag-isip pa lang po natin ng umaga sa nagmula sa ating hininga. Pag-isip pa lang natin ng umaga sa nagmula ang ating buhay. Kaya karapat dapat pasalamatan ng Diyos na siyang nagbigay ng ating buhay. Karapat dapat pasalamatan ng Diyos na siyang nagbigay ng ating hininga. Sa lahat mo ng Thank ating you for iniinom, liking. Thank sa you for lahat po ng sharing. ating Praise the kinakain, Lord. ay nagmula din po sa Kanya. Very blessed. Kaya nga po ang sabi ng salita ng Diyos sa iyong pag-inom, maging sa iyong pagkain ay pasalamatan mo ang Diyos. Parangalan mo ang Diyos sa iyong pag-inom at sa iyong pagkain. Na kung saan ngayong pong panahon na ito, hindi na po naaalala ng mga tao kung saan nagmumula ang lahat ng tinatangkilik nila sa buhay. Ang bawat kinakain, ang bawat iniinom po natin, ang lakas natin, ang ating hininga ay nagmumula po sa Diyos. Kaya ganun na lamang kahalaga. Thank you so much for sharing. Na kapag lumapit You po shared it a tayo lot. sa Diyos, ay makakaranas tayo ng kalayaan. Makakaranas tayo ng anumang kagalingan sa lahat ng sakit at karamdaman. Kaya nga po sabi ng Diyos, makakaranas ka ng kapahingahan na nagmumula sa Kanya. Kapag lumapit ka sa Kanya, makakaranas ka ng kalayaan. Kapag lumapit ka kay Jesus, makakaranas ka ng tunay na kagalingan at kapayapaan. For Jesus is coming any moment. Amen. Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Yes, Lord Jesus is Jesus. coming any Oh. moment. Come to Him. Come to Him. All of you who are Jesus, labor we need and you. heavy laden, and He will give you rest. You know He how will much give it you costs? rest. He will give you rest. Come to Jesus now. Come to 20 Jesus now. for He water is coming any moment. it's, For He is 20 coming any each. moment. Jesus 20 is times coming 4. any moment. Yeah? Kaya ganun na lamang po
man karumi. Sa oras na lumapit ka sa Panginoong Jesus, lahat ng kasalanan mo ay Amen. patatawarin niya lahat. Lahat ng kasalanan mo ililinisin niya lahat. Sapagkat siya ang Diyos na unang nagmahal sa iyo. Amen. Siya ang Diyos na namatay para sa iyo. Siya ang Diyos na kung saan nagpahayag kung gaano kanya kamahal, kung gaano kanya pinahalagahan nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo. At yun po yung pinakatotohanan na kung saan ang namatay na Jesus sa ikatlong araw ay nabuhay siyang magmuli. Sa ikatlong araw ay nabuhay siyang magmuli. In just 3 days, He is rise up and He saves us. Ganun po kahalaga na kung saan binigyan niya tayo ng isang panibagong buhay. Nung siya'y umakyat sa kalangitan, Praise the muli po Lord. siyang bababa upang patuloy tayong kuhanin. Muli po siyang bababa upang bigyan tayo ng panibagong buhay sa kalangitan. Kaya nga po sabi ng salita ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahaka, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Marahil po, sinasabi po natin simula pagkabata natin, napakarami ko nang nagawang pagkukulang sa Diyos. Yes po yung buong katotohanan na kung saan mistulan po na kahit linggo na po pinagtatrabaho na po natin. Ngunit sinasabi ng Diyos, hindi mo ba naunawaan saan nagmula ang iyong kinakain? Saan nagmula ang iyong iniinom? Saan nagmula lahat ng tinatangkilik mo sa buhay? Huwag po natin kalimutan ang nagbibigay. Huwag po natin kalimutan ang nagbibigay. Huwag po natin kalimutan kung saan nagmumula ang lahat ng ating pagpapala. Huwag po natin kalimutan ang Diyos na nagbigay ng hininga po natin. Huwag po natin kalimutan ang Diyos na nagbigay ng ating kalakasan. Tawag po tayo sa Kanya, lumapit po tayo sa Kanya, bigyan po natin siya ng panahon sa ating mga buhay. Bigyan po natin ng panahon ng Diyos na kung saan siya po yung nagbigay ng lahat-lahat sa atin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang luha sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ganun na lamang po Amen. halaga na kung saan Jesus is coming any moment. Amen. Ano bang po oras Jesus sa is coming. Panginoon. Kaya tinatawag po niya tayong lumapit sa Kanya. Praise the Lord. Sapagkat ayaw niya tayong mapahamak sa apoy ng impyerno. Yes po, totoo po ang impyerno. Ang sabi ng Revelation 2015, ang sabi po ng Revelation 2015, ang sino mang wala ang pangalan ng buhay ay tatapon sa walang hanggang kaparusahan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, kapag lumapit ka sa Kanya, humingi ka ng tawad sa lahat ng kasalanan na iyong nagagawa, ay ilinisin ka niya at palatawarin sa lahat ng iyong sala. Ganun po kahalaga at ganun katapat ang ating Diyos sa buhay. Amen and amen. 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 Yes, the Bible says that death and power is in the might of your tongue. So we have to watch our words. What are you doing with your words? Are you blessing people around you, or are you cursing them? And the Bible also says that the devil is roaring as a lion to see who he can devour. And the Bible also said that Satan goes around to steal, kill, and destroy. But Jesus came to give you life, and that in abundance. So let us come to Jesus, because Jesus only gives eternal life. There is no other great man in history that said that they could give you eternal life. Only Jesus forgives sin. Only Jesus was raised from the dead. Only Jesus can do those things because He is God. If He was not God, He could not forgive your sins, but He can forgive anyone's sins. He already has done that. He has paid the price 2,000 years ago by dying for you on the cross, so that you don't have to be judged, so that you don't have to die alone with God. But now you can repent and you can make it good with God by coming to Him, by believing in His Son that He sent for you and for me to save the world. Also much had God the world, loved God the world so much that He gave His only begotten Son, so that you don't have to perish. So that's important, people. Let us look in the Bible. Let us look who Jesus is. Because you can be busy with Maria, you can be busy with addiction,
with alcohol, marijuana, cigarettes, and all of the weird religions that are in the world. But if you don't have Jesus, you are not saved. And if you are dying in this life, you want to be sure that you will go to heaven. You want to be sure that God will welcome you into heaven. Many people don't know where they come from, what they are doing here, and where they are going to. But Jesus came to save that what was lost. So turn back to Him. He is the way. He is the mediator. He is our example. If we look to Jesus, if we believe in Jesus, if we read about Him in the Bible, we can believe in Him. We can build our faith. We can look like Him. Amen. And you are called to not be silenced in this world. You are called to be a blessing in this world, a light in the world, through believing in Jesus. Only Jesus will cause you to be free from sin, to conquer over sin, to be victorious in this life. If you live for the devil, if you're not really looking like a follower of Jesus, you don't have a life of power. You don't have a life of example. If you're living like Jesus, people want to be with you. Amen, amen. If you are proud, arrogant, if you act like you know it all, people don't want to be with you. Be humble. Live before the eyes of God. Have a prayer life. And God will be happy, and people will be happy to see you. And the Bible says we should find favor before God and before man. But many people are only busy with being pleased by the people around them, but being pleased by the pastor, by the people in the church. But we have to make also God happy, not only the people around us. Very nice if all the people in the world will like you, if you are famous. But if God doesn't like you, you have nothing. Yes, amen. 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 And Jesus died for you, so that if you are humble and believe in Him, that you can live with God in this life through a relationship, through His Holy Spirit in you. Then you will have power, and people will see that. They will admire you. They want to look like you. I'm trying to speak good English because it's not my first language, so I'm doing my best. Praise the Lord, but God is helping me. Praise the Lord. I'm coming all the way from the Netherlands for my family here, but also to preach the gospel to you guys, because the gospel is more important than even my father and my mother. Because Jesus said, if you don't hate your father and mother, if you cannot do that when they are not doing the will of God, you cannot be my followers. That's what Jesus says. Amen. So if your parents are living an ungodly lifestyle, you should hate that, so that you can follow the will of God for your life. In Jesus' name, amen. And if you have questions, ask them to us. Me and my other friend can answer them. Yes, amen. And we want to pray for you, because the fervent prayer of a righteous man is powerful. Hallelujah. Amen, amen. Amen. I will pay the water, Yes, there's no class. and you can preach. Yes, there's no class now. Huh? There's no class. There is no class on Friday. Yes. Why? It's But okay. that's okay. But it's okay. Jesus gave us soul. Amen. Amen. Hallelujah. Jesus is coming. Ano bang oras, ano bang minuto, ano bang araw, bababa na si Jesus. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang sinumang wala ang pangalan sa aklat ng buhay ay tatapon sa walang hanggang kaparusahan. Totoo po ang impyerno, totoo po ang langit. At yun po yung sinasabi ng Diyos, John 3:16. Ang binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun po yung sinasabi ng salita ng Diyos, na hindi sa ating mga gawa, hindi sa ating mga salita,
hindi sa ating karunungan, hindi sa ating kayamanan. Ang sumampalataya kay Jesus ay makakaranas ng kaligtasan. Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak. Amen. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Romans 6:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang mabuting kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ganun na lamang po halaga na kung saan nanay ka, tatay ka, kabataan ka, kapag lumapit ka kay Kristo, kapag sumampalataya ka kay Kristo, makakaranas ka ng kaligtasan, makakaranas ka ng kalayaan, makakaranas ka ng pagpapala na kung saan hindi mo pa nararanasan. Nakakalungkot lamang po sa panahon na to na kung saan ang mga What's your name? kabataan ay naghahanap Huh? ng kaligayahan sa How? droga. Naghahanap ng David? kaligayahan Oh, like the sa bit, alak, sa like from the sigarilyo. Psalm. Ngunit hindi nila matagpuan ang tunay Amen. na kalayaan ng buhay. What's your name? Ngunit hindi nila matagpuan ang tunay na kaligayahan Jenny, ng buhay. your brothers? No one else Oh, can nice. satisfy the Family. longing of your hearts. Family. Only Jesus alone. For Jesus is coming any moment. Jesus is coming any Oh, yeah. moment. Ano mang oras ay bababa na si Jesus. Kaya habang kumakatok ang puso, ay huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Sumampalataya ka sa Kanya at makakaranas ka ng kalayaan, makakaranas ka ng pagpapala, makakaranas moment ang sabi ng Panginoong Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan You good? at nabibigat ang lubha sa inyong kasakitan. No class today? No school today? You're free? Okay, amen. I can pray for you guys? Okay, you have special prayer also? I will just pray for you guys, okay? What is your name, by the way? Sorry. May How? solusyon kay Kristo. Early. And you? Jesus can satisfy. Christian, and what's your name? Rachel, and your name? Only Jesus Oh, Nico. alone. Okay. Sabi po ng Father, salita ng I Diyos, pray for Rachel, for Marley, for Christian, for Nico. I pray that you bless them, their families, that you protect them, that you will keep them healthy and financially also good, Father. Protect them against any addiction, against anything in this world that is bad. In Jesus' name, bless them. Let them know that you love them. In Jesus' name. God loves you, guys. Yeah, He have called you with a big plan. He wants you to be a blessing for your family, for your friends. Yes, life is not meant to be without reason. You are here for a reason, right? Everything here come not from nothing. Right? We are here for a reason. God has called you to be a blessing, to do something good in this world, right? Not to live your whole life in fear and addiction. Okay? Jesus loves you. I was not always Christian, you know. I was before, I was addicted and all of that, and God changed my life. God bless you. Okay. Thank you for your time. Thank you. That when we come to Jesus, we will experience the peace that transpasses Amen. all understanding. That is the peace na kung saan nagmumula kay Jesus sa kapayapaan ng mundong ito. Ibinibigay ng kapayapaan ng mundong ito ay pansamantala lamang. That is temporary. But the peace that
He's brought Jesus, the peace that surpasses all understanding, isang kapayapaan Oh. na hindi kailanman nararanasan, isang kapayapaan na hindi kailanman may bigay ng mundong ito, isang kapayapaan na kailanman hindi may bigay ng tao, isang kapayapaan na kailanman hindi may bigay ng droga, isang kapayapaan na kailanman hindi may bigay ng alak. Tanging kay Jesus lamang, kapag lumapit ka sa Kanya, makakaranas ka ng kapahingahan, makakaranas ka ng kapayapaan, makakaranas ka ng kalayaan sa sakit at karamdaman. Only Jesus can satisfy the Amen. longing of your heart. Only Jesus Thank can you, Lord. bring you healing, can give you healing, can give you deliverance, can give you salvation. That when you come to Jesus, your name will be written in the book of life and you will be saved. You will be saved. Ang sabi po ng salita ng Diyos, Hebrew 9:27, it is appointed to a man who wants to die, then judgment. Itinakda ang taong minsang mamatay at pagkatapos ay ang pag-uukom sa lahat ng kanyang ginawa. Yes po, marahil po, matagal na po tayo sa mundong ito. Marahil po kung ano man po yung edad po natin. Marahil po na kung saan lahat po ay nagagawa po natin. Nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na mabuhay at gawin ang gusto po natin. Ngunit huwag po natin kalilimutan na lahat ng ginawa natin sa mundong ito, even ang ating mga sinabi, ay pagsusulit po natin sa Diyos. For Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Lahat po ng ginawa po natin sa mundong ito ay pagsusulit natin sa Diyos. But as long na lumalapit ka sa Kanya, as long na kung saan nagpapakumbaba ka sa Kanya, ay patuloy kanyang lilinisin, patuloy kanyang patatawarin, patuloy kanyang palalayahin sa lahat ng anumang gawa ng kaaway sa iyong mga buhay. Ngayon pong panahon na ito, nakakalungkot lamang po. Maraming mga kabataang naghahanap ng kaligayahan sa droga, naghahanap ng kapayapaan sa alak, naghahanap ng kapayapaan sa sigarilyo. Ngunit ang pinakatotohanan lamang ay wala silang makakakita ng kapayapaan, wala silang makitang tunay na kapayapaan, maliban lumapit sila kay Kristo. Nakakalungkot lamang po na maraming kabataang nagpapakamatay, ngunit hindi po nila alam na kung saan kasinungalingan ng demonyo upang sirahin lahat ng gawa, lahat ng mga plano ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ngunit ito ang sinasabi ng Diyos sa inyong mga kabataan, Matthew 11:28, kung ikaw ay napapagod, kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, kung depressed ka, kung may anxiety ka, ano man yung pinagdadaanan mo, lumapit ka lang sa akin, lumapit ka lang sa akin, at makakaranas ka ng kapayapaan. Yes, kapayapaan na hindi na kayang ibigay ng alak, kapayapaan na hindi na kayang ibigay ng droga, kapayapaan na hindi na kayang ibigay ng sigarilyo, isang kapayapaan na kung saan hindi ka na maghahanap ng ganito, dahil natagpuan mo na ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan na nagmumula kay Kristo. Kaya ganun na lamang kahalaga na kung saan kapag lumalapit tayo sa Kanya ay nakakaranas po tayo ng kalayaan at kapayapaan. Mga kabataan, alam po natin na kapag lumalapit tayo sa Panginoong Jesus ay may nangyayari sa ating mga puso. Ganun na lamang kahalaga na kapag lumalapit tayo sa Kanya ay nakakaranas tayo ng totoong kapayapaan. 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na ikaw ay masubok na higit sa iyong makakaya. Pagdating ng pagsubok ay bibigyan kanya ng lakas upang mapagtagumpayan mo ito. Marahil ngayon may mga kabataang broken. Sinaktan ka, nag-message ka, hindi na siya nagsisin. Dito yung nakaka-relate dito. Pero sinasabi ng Lord, kahit hindi kayo sin ng sino mang crush mo, kahit hindi kayo sin ng sino mang hinahangahan mo, kitang-kita kita, Yeah, naman yung susumoy na kita. pinagdadaanan mo, langkol naman ang puso mo. Kaya kitang bigyan ng kapayapaan kahit hindi mo na siya hanapin, kahit hindi mo na siya i-message. Andito ako sa tabi mo, ang sabi ng Panginoong Jesus. Ganun na lamang kahalaga ng sabi ng Panginoon. Matthew 11:28, bibigyan kita Amen. Yes, ng we can. kapahingahan sa magulo, sa maraming pagsubok, sa maraming problema ang mundong ito. You can Kapag pass- lumapit ka you sa can akin, pass me, then you bibigyan think, kita ng pa. kapayapaan. For Jesus is coming any moment. Walang matatagpo ang Amen. kapayapaan. Walang matatagpo ang kaligayahan. Walang Ik had ook Noors geleerd in 3 maanden, 2 maanden of zo. Wala po siyang
Ja, dat komt ook omdat ik bij die mensen was. Maar goed, Noors is ook iets makkelijker. Sa mundo, gera, iba't iba po ang ating nakikita Praise mga the lindol. Sino yung makakapagligtas sa iyo? Sino yung lalapitan mo? Pera? Sino yung lalapitan mo? Tao? Hindi po. Ang tanging Diyos lamang na siyang may lalang ng langit at ng lupa. Ang tanging Diyos lamang na siyang nagbigay ng iyong buhay. Ang tanging Diyos lamang na siyang nagbigay ng iyong hininga. Siya lamang ang malalapitan mo upang matulungan ka niya, upang mapagaling ka niya, upang matulungan Thank you niya everyone ang for pamilya. watching. Kaya ganun na lamang po kahalaga. Men, kini. Kaya ganun na lamang po halaga Yes. na kung saan Yes. mga brother. Amen. Let's go. What's your name, brother? Eh? Marvin. Kaya ganun na Amen. lamang Nice po bike. kahalaga. I pray for you. Pag-pray na ka. You have a special prayer you need, or just pray? Hallelujah, Okay, hallelujah. Father, thank you for Marvin, for his life, Father, for his family. I really pray that you will be blessing in his life and that he will live with you, God, that he will know how big of a calling you have for him, Father, that he will be a weapon of you, God, in your hands, in Jesus' name. That he will be a light in his families, at school, with his friends, Father, that he will be healthy, Father. Use him to spread the gospel and to look like Jesus, Father, in Jesus' name, Father. Set him free from any struggle, any addiction, Father, any dark power, Father, any attack against him, Father, in Jesus' name. Amen. Give him peace in his mind and his body. In Jesus' name. Nasa kabila pa kayo. Amen. So Thank you, ngayon, bro. pagpe-pray tayo, no? Pagpe-pray kayo ni Brother Sander, kung ano yung nyo, anxiety, depression, ano yung pangangailangan nyo, ipagpe-pray natin. Thank you, Pagpe-pray bro. natin kayo sa Lord. This is a blessing. This is a blessing. Alam mo, nakikita ko kayo kasi kanina, nakikinig kayo, kaya malaking blessing to pagpapalain kayo ng Lord. Amen. Kaya, bro, can we pray on this? Yes. Amen. Okay. What are your names? How? Richly. And you? How? Naunsahan kapag Tyren tayo sa and Diyos. Richly. Ay patuloy tayo Okay. makakaranas Father, sa kaya. I pray for Tyree and Richly, Father, that you will bless them, that you will protect them, that you will keep them healthy, bless their family, their friends, Father, in Jesus' name. That they will be blessed and protected from all the evil things in this world, Father. That they will be free from all addiction, Father. That they will have peace and a relationship with you, God, with you, Jesus. Give them peace in their lives. Bless their family and their friends. And use them mighty as weapons of you, God, Father. In Jesus' name, in this dark world, Father. Deliver them from any bad thing, Father. In Jesus' name. Amen. God bless you both. Praise God. God bless po. You know, God also set me free from drugs. Before I was a junkie, I smoked weed and all of that. And then God changed my life. And since then, I want the people to know that they are loved and that God has a plan for their lives. Amen. Hindi po tayo You have already a Bible. You have no Bible? I give you Bibles, okay? Tagalog. Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. It's new. Para may basahin kayo ng mga wallet, basahin niyo I siya. pay Sigurado myself. mapapagpala kayo dyan. Amen. Hindi niya pa It's para okay. may bigay sa inyo. You read it, huh? You read it. Amen. Okay, no problem. God bless you, ladies. Ganun na lamang kahalaga na kapag tayo'y lumalapit sa Diyos, Amen. makakaranas tayo ng kalayahan. Kapataang dumaranas ng anxiety. You make a picture? You film? Yeah. You did? Okay. Na-broken ka. Sino po yung mga kabataang broken ngayon? Praise the Lord. Ayaw po silang lumapit ngayon dito. Eva, ik heb net ook wat gezegd. Ik zal later waarschijnlijk ook wel weer wat zeggen, maar ik ging net even bidden voor twee dames. Mapagpipray kayo ni Sir. Prijs God. Ano na lamang po kahalaga na kung saan kapag lumalapit tayo sa Lord, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nagbibigat ang luha sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ganun na lamang po kahalaga na kapag lumalapit tayo sa Lord. Inom lang ako. Yes, praise God. Hallelujah. Amen. Be bold as a lion, like the Bible says.
It's important to preach the Word of God. It's important to not be busy with all kinds of things in this world, but it's important to be busy with God, to have a prayer life, to talk with God, to know what He wants from your life. And what He wants is only good. He wants for you to be a blessing in this world for the people around you. But because if you are a blessing for the people around you, if you will give your life for others, if you will lay it down for your friends, for your neighbors, for your family, then God will bless also you. Jesus showed us the best example of what it is to love your neighbors, to love your friends, because He laid down His life. So if we look to Jesus, we know what it is to love others. That's why He's the best example. There is no one else that laid down His life for His friends, but Jesus did. So because of that we believe in Jesus, we want to live like Him. Because if we believe that God was here as a human being, giving His life for humans, we also believe that we can live like that through our faith in Him. Praise God, because I am nothing from myself. I'm nothing in my own strength. I can do a lot. I can sound very intelligent, but I will not be that if I not have God on my side. All works from humans without faith in God is nothing, is empty, is only striving to be good. But the Bible says in Romans, it says, we all fall short of the glory and power of God. There is none good, no, not one. So we need to be humble so that God can lift us up. We have to see that we cannot do anything without Him. We have to go down and we have to acknowledge that we are sinner without God. But if you are saved, if you are born again, you don't have to see yourself as a sinner anymore, because you have the power to reign over sin. Amen. God bless you. Come. We want to pray for you. You come, guys. Okay, you also can drive there. So we pray that God will bless them and follow them and protect them in Jesus' name. Amen. Praise God. And you know, God gave us the power to preach His gospel. If we want to do it in our own strength, I will just be shy. But when I take that step of faith, then God is with me and He will preach things that I not even think about. So that's an amazing life that we all can live. God wants for us to live in unity. But many times the world is busy with creating separation and division and lies and propaganda. But God is a God of peace and of love and of mercy and of forgiveness and of faith and hope. He not wants for anyone to perish. That's why Jesus is waiting to come back, because He wants for everyone to be saved. That's why we preach here. Maybe you think there is no one here, but we are also preaching digital, and people hearing us digital, and people get saved digital through social media. Praise God. Because the power of God, the Holy Spirit, doesn't need a passport. It's everywhere. The presence of God is everywhere. And the Bible also says, amazing things, amazing truths, that if you will read them, it will set you free from addiction. You are not called to be an NPC, a snowflake, a zombie, going after all the things that the world is offering you. You are called to reign as a king, as a queen, as a daughter of God, of the Most High, as a son of the Most High. You are called to reign over sin. You don't have to live any longer under sin, but you can live through the power of God, through your faith in God.
over sin. You can be an example in the world. You can show what it is like to live like Jesus. God called us to live like Jesus, to set people free from addiction to prayer. These signs shall follow them that believe. They shall cast out demons. They will speak in unknown language. Praise God, that's what the Bible says. I am only saying what the Bible says. And the Bible also says that truly, Jesus said, truly, whoever believes in me will do the works that I did, and even greater than I did. That's crazy. And as how God sent Jesus in this world 2,000 years ago, Jesus is now sending us. Praise the Lord. God bless you, sir. Yes. We were thinking there were a lot of students here. They will be free from school, but it's not. But that's okay. We're still gonna preach. Because if there is only one that will think about God today and will pray to God and will be saved, the angels in heaven will rejoice. If there is only one. And we should go on the street for only one person, even if it's only one person that will be born again. Jesus said, unless you're born again, you cannot enter the kingdom of God. So it's important for us to be born again. First, we are born from our mother. Of course, everyone here. But it's also important that our spirits will be born again. Because most spirits of people here are dead. Are living in sin. They are dead. That's why we are preaching here. Because we love those people. We are not preaching because of hate. We are not preaching because we want to teach you a lesson. Because we want to show off, we want to do proud, we want to do as if we are better than you. But we are preaching because we love you. And we know that if you repent today, if you acknowledge Jesus as your Savior, you will be saved. That's why we are standing here. Because of your soul. Where is your soul going if you will die tonight? Are you not sure? If you're not sure, you can repent today and say, Jesus, I need you. I'm living in sin. I'm a sinner. I'm a liar. I'm a stealer. You have to save me. And if you will say that with an honest heart, God will save you. Amen. In Jesus' name. Amen. God bless you, sir. God bless you, sir. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you for everyone watching. Praise the Lord. We bless this family in Jesus' name, financially and with health. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you also, David. In Jesus' name. Your name is David. God is raising up His army. God is raising up youth in this time. Many people, many youth living in shame, in fear, in condemnation, in guilt. But God wants to set you free tonight. Look to Jesus. He laid down His life especially for you guys. Jesus died for you, especially ladies. Jesus set me free from addiction. Jesus wants to set you free. Jesus wants to be a blessing in your life. And we pray for those ladies that God will touch their lives in Jesus' name. Amen. That they will never be the same anymore. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You want to preach? You want to preach, sir? Yes. Yes? Yes. Hallelujah. Amen. Yes, like Brother Sanders said, if you die now, where your soul go? Kapag namatay ka ngayon, alam mo kaya kung saan ka pupunta? Yun yung sinasabi ng Diyos na kung saan, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang mabuting kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus, tayo nakakaranas ng kalayaan. Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus, tayo nakakaranas ng kagalingan. Sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus, tayo nakakaranas ng kaligtasan. Tunay nga po na kapag ginamit natin
na tayo ay makasalanan. Tayo ay patatawarin sa lahat ng sala. Kapag inamin natin ako'y nagnakaw, ako'y pumatay, ako'y nakasira ng buhay, kapag inamin po natin sa Diyos na tayo nagkasala, hindi siya magdadalawang isip upang patawarin tayo. Hindi siya magdadalawang isip upang linisin tayo. Hindi siya magdadalawang isip upang patuloy tayo paguhin o mabigyan tayo ng pagkakataon na magbagong buhay. Bigyan tayo ng pagkakataon na makaranas ng kagalingan. Bigyan tayo ng pagkakataon na makaranas ng kalayaan at kaligtasan. Ganun na lamang po kahalaga na kung saan, kapag namatay ka kaya ngayon, alam mo ba kung saan ka pupunta? Yun yung sinasabi ng Diyos, kalakbangan, kamatayan. Mga nanay, mga tatay, lapit na kay Jesucristo habang may panahon pa. Habang kumakatok sa iyong puso, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. For Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Napakagulo na po ng ating mundo. Lindol, bagyo, iba't ibang mga nangyayari, gera. Sino ba yung makakapagligtas sa iyo? Sino ba yung makakapagbigay ng kapayapaan sa iyo? Sino ba yung makakapagbigay ng kalayaan sa iyo? Walang iba kundi ang Panginoon. What's your name? Kristo lamang. What's your name? Walang iba kundi ang Panginoon How? Jesus lamang. Gabriel? Siya ang makakapagbigay You mind if I pray for you? ng biyaya, Yes? kapahingahan, Okay, I pray for you, yeah? na nagmumula. I pray for you. Yeah, it's good. Father, thank you for Gabriel. I really pray that you will bless his life, that you bless his family, his friends, Father, that you let him know how big a plan of you have with Gabriel. Use Gabriel to be a light in this world, Father, in Jesus' name. Keep him also protected from the evil one in this world, Father. His family, his friends, bless him also financially, Father, in Jesus' name. Keep him power, Father, and break every addiction off from his life, every sin in Jesus' name. You have a Bible? You have a Bible? Yes. Yes? Amen. Bro, It's important to pray, yes, bro. to believe in Jesus, bro. Amen. Yes. What's your name, bro? Aldrin. I see you. Huh? Aldrin. Aldri? And you? Bama. How? Bama. Bauma? Yeah. Bauma and Aldri. God bless you. Your brothers, your family, or cousins? Amen. You mind if I pray for you guys? I pray for you guys? Okay. Father, thank you for Aldri and for, what's your name? And? Roma. Father, in Jesus' name, I really pray that you give them boldness to live like Jesus and that you will break any addiction of their life, Father, in Jesus' name, and that they will be protected and blessed, their family, their friends, financially, and with health in Jesus' name. Any attack of the devil will be broken down right now in Jesus' name. Fill them with your peace, with your light, with your word, with your power in Jesus' name, and use them mighty as weapons of righteousness in this world. In Jesus' name. Amen. Amen. You know, God also set me free. You know, God also set me free from addiction before. And He changed my life, man. And now I'm Christian. Before I go to church, I'm just using drugs, smoking marijuana. And now God changed my life. Because I was humble, I repent, and God changed my life. So I also pray that your lives are changed today. Amen. Because Jesus said, if you're not born again, you cannot enter the kingdom of God. So it's important to have a relationship with God. Amen. God bless, bro. God bless, bro. You have a Bible at home? Sa kanyang salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha. You have a Bible? At makakaranas I have a Bible for you. You have a Bible? I have a Bible for you. You gonna read it? Yes. Ay makakaranas tayo ng kapayapaan at kalayaan na kung saan hindi natin maunawaan. The peace that transpasses Amen. all understanding. It's Kaya new. habang kumakatok ang Diyos sa Tagalog. inyong puso, habang kumakatok ang Diyos sa Amen. inyong mga buhay, God bless. huwag po nating pagpatigasin ang ating Amen. mga puso. Dahil God ang bless sabi you, bro. ng Diyos, napapagod ka, nanay ka, tatay ka, kabataan ka, lapit ka lang sa Kanya at makakaranas ka ng kapahingahan. Lapit ka lamang sa Kanya at makakaranas ka ng kalayaan. Lapit ka lamang sa Kanya at makakaranas ka ng
tunay na kahulugan ng buhay. The purpose of our lives is not it's not Amen. it is word, but to know the our Creator, to know Jesus, and to love Jesus. That is the purpose of our lives, not to know who is the one who created us. Ganun na lamang kahalaga na kung saan kapag lumalapit tayo sa Panginoong Yesus, kapag tayo nakakaranas ng kapayapaang nagmumula sa Kanya, yun doon natin naunawaan na kung saan yung pala ang purpose ng buhay natin, ang kilalanin ng Diyos na nagbigay ng ating buhay, ang kilalanin ng Diyos na nagbigay ng ating hininga, ang kilalanin ng Diyos na nagbigay ng kalakasan sa atin, ang kilalanin ng Diyos na nagbigay ng ating lahat-lahat sa atin, ang bigyan siya ng panahon sa ating mga buhay abang may panahon pa. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of your needs shall be added unto you. Ganun na lamang po halaga na kapag inuuna natin ang Diyos sa ating mga buhay, hindi niya tayo huhuli. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, pagpapalain ka niya. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, patuloy ka niyang iingatan. For He is Jesus. For He is Jesus. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ is your Savior. Jesus Christ is your healer. Jesus Christ is your Lord. Jesus Christ is your deliverer. You can pray for Elizabeth. Her friend has to... Her friend's heart needs to be healed. Heart. Yeah, the heart. Yes, okay. We pray for Elizabeth, for her friend Yes. that needs for healing on her hearts. And we pray in Kapampangan, in Tagalog, Elizabeth. Yes, Lord. We pray, Panginoon. Dinadalangin po namin sa kaibigan ni Elizabeth. Patuloy, Panginoong Diyos, ang pagpapala. Patuloy, Panginoong Diyos, we speak your healing touch on the heart of her friend. Let your touch, O God, let the Holy Spirit touch her heart, O God, for him experience healing in the mighty name of Jesus. We rebuke any kinds of demonic heart disease. We rebuke any kinds of demonic sicknesses and diseases. We rebuke any kinds of demonic, any forms of demonic entities in the mighty name of Jesus. Out, back to hell, and we release healing, we release blessing, we release your protection, Lord, in the friend of Elizabeth. In the mighty name of Jesus, this is we pray. Thank you, Lord, for the life of Elizabeth, for his friend, for her friend, he's healed because of his life. Thank you, Jesus. To you all the glory, praises, and honor. In Jesus' name, amen. Thank you, Elizabeth. Hallelujah, hallelujah. Yes, there is more youths that come to Jesus. Wow. There is more youths that come to Jesus. Youths come to Jesus now, for Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang Diyos ay nag-aalok ng kapahingahan. Isang kapahingahan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Isang kapahingahan na hindi kayang ibigay ng droga. Isang kapahingahan na hindi kayang ibigay ng sinumang tao. Isang kapahingahan hindi kayang ibigay ng anumang pera. Kapahingahan that transpasses all understanding. Kapahingahan ibinibigay ng Diyos na kapag lumapit ka sa Kanya, makakaranas ka ng kapahingahan. Makakaranas ka ng kalayaan sa lahat ng sakit at karamdaman. Kung mapapansin po natin, mga sakit at karamdaman, ubo, lagnat, sipon. Ngunit kapag lumapit po kayo ngayon, ipapanalangin po namin kayo. Walang sayang, walang bayad po sa dalangin. Ngunit kapag sumagot ang Diyos ay sobra-sobra. Ngayon pong oras na to, ang Diyos ay nagpapagaling. Ang Diyos ay nagpapalaya. Ang Diyos ay nagliligtas. For the Word of God said, 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na kayo masubok ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ito. Ganun na lamang kahalaga na kapag lumalapit tayo sa Panginoong Yesus, ay patuloy tayong makakaranas ng kalayaan. Patuloy tayong makakaranas ng kaligtasan. At patuloy tayong makakaranas na tunay po na kung saan hindi pa natin naranasan simula pa nang tayo nabubuhay. Hindi pa natin naranasan
Simula pa nang tayo nabubuhay. Satisfy the longing of our hearts. Only Jesus can give us peace. Only Jesus can give us joy. Jesus! Oh, Jesus! Jesus Christ! Jesus Christ, our healer! Jesus Christ, your deliverer! Jesus Christ is your Savior! Jesus Christ is Lord, is in this place! Jesus Christ! Jesus is coming! Jesus is coming any moment. So the youths will come to Jesus. The youths love Jesus more and more. Jesus Christ, Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kapahingahang hindi maibigay ng droga, kapahingahang hindi maibigay ng alak, kapahingahang hindi maibigay ng sigarilyo. Isang kapahingahan na kapag naunawaan mo ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo, mahal na mahal ka niya, yun yung kapahingahan na hindi mo nahahanap-hanapin ang mga bagay na ito. Sapagat ang sabi ng salita ng Diyos, napakaikli lamang ng buhay, mga kabataan. Napakaikli lamang ng ating buhay, tatay, nanay, gaman, napakaikli lamang po ng buhay. Habang kumakatok ang Diyos sa iyong puso, lumapit na po tayo sa Kanya, manalangin tayo sa Kanya, magpakumbaba tayo sa Kanya. Aminin natin nagkasala tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos at patatawarin niya tayo. Magpakumbaba tayo sa Diyos at lilinisin niya tayo. Lumapit tayo sa Kanya at ililigtas niya tayo sa lahat ng kapahamakan, sa sakit, karamdaman, sa lahat ng gawa ng demonyo. Ganun kabuti ang Diyos. Ganun kabuti ang Diyos. Jesus Christ is the healer. Jesus Christ is the Savior of in this place. Jesus. 1 Corinthians 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na kayo masubok ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ito. Ganun na lamang po halaga na kapag lumalapit tayo sa Diyos ay nakakaranas tayo ng kapayapaan, nakakaranas tayo ng kalayaan, nakakaranas tayo ng tunay na kagalakan na nagmumula sa Kanya. Ganon kabuti, ganon ka mapagmahal, ganon tayo pinapahalagahan ng Diyos na kapag lumalapit tayo sa Kanya ay nakakaranas tayo ng kalayaan. Baka maulog kayo dyan, ha? Hello. Kayo yung kahapon, no? Yoko kayo, childrens. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We always pray for the children, so God. Patuloy, Panginoong Diyos. Thank you, Lord. Thank you that children come to Jesus. Wow. Palakpakan natin ang Lord. Palakpak kayo, mga... Woo! Jesus. Everybody say Jesus. Malakas. Shout. Jesus. Jesus. Pray tayo. Taas kamay. Ganito. Yan. Pikit kayo. Sabay kayo, ha. Lord, salamat po sa biyaya na bigay mo sa akin. Pagpalain mo po ang aking mga magulang. Bigyan mo po sila ng mahabang buhay. Bigyan mo po sila ng malakas na pangangatawan. Panginoon, ingatan mo po ang ako sa aking pag-aaral. Pagpalain mo po ako. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Woo! Shout Jesus. Jesus. Bilang ko alone. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jesus! Woo! Jesus. Thank you, 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 Jesus. Wow. Very good, very good. Hallelujah, hallelujah. Hindi po natin lilimitahan ng Diyos. He is not limited in time, place, heaven, space. Kaya niyang magpagaling anumang oras. Kaya niyang magpalaya anumang oras. Kaya niyang magligtas anumang oras. Ganon kabuti ang Diyos na ating sinasamba.
Hindi siya rebulto, hindi po siya anumang gawa ng tao, hindi po siya anumang gawa o anumang pong inubog ng tao. Siya ang humubog sa tao, siya ang gumawa ng tao. He is not a idolatry. He is a God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, who heals you, who deliver you, who saves you. He is the God who creates you. Ori ababaka. Ganun na lamang kahalaga na kung saan hindi ang tao ang huhubog, hindi ang tao ang gagawa ng kanyang Diyos. Hindi ang tao ang gagawa ng kanyang sariling Diyos, kundi ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang may gawa sa atin. Kaya karapat-dapat lamang siya na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Karapat-dapat lamang siya na sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ganun niya tayo kamahal, ganun niya tayo pinapahalagahan, ganun niya tayo binibigyan ng importansya, ganun niya tayo binibigyan ng oras. Sa oras na lumapit tayo sa Diyos, makakaranas tayo ng tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Tunay na kapayapaan na hindi makita sa alak. Tunay na kapayapaan na hindi makita sa droga. Tunay na kapayapaan na hindi makita sa sigarilyo. Tunay na kapayapaan na hindi makita sa anumang gawa o bagay ng mundong ito. Sa Diyos lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Marahil napakaraming nangyayari, lindol, bagyo, mga sakuna na dumarating sa ating mga buhay. Ngunit tunay nga po na wala tayong ibang malalapitan. Wala tayong ibang malalapitan o mapupuntahan ng solusyon, kundi ang Panginoong Yesus lamang. Nasa Kanyang lahat ng solusyon sa lahat ng ating pinagdadaanan. Only Jesus is the solution in all that you encounter. In all the problems that you encounter, in all the trials that you encounter, only Jesus is the solution. Come to Jesus and you will find rest. Come to Jesus and you will find peace. Come to Jesus and you will find joy. Ganun siya kahalaga na kung saan Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of your needs shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of your needs shall be added unto you. Habang kumakatok ang Diyos sa iyong puso, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Bababa ng Panginoong Yesus at may pagkakataon pa. Hebrew 9:27, itinakda ang taong minsan mamatay at pagkatapos ay ang paghukom sa lahat ng kanyang nagawa. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang mabuting kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan lamang ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Ganun na lamang kahalaga na kung saan maunawaan natin na may Diyos na namatay para sa atin, may Diyos na nagbigay ng kanyang buhay, may Diyos na nagpahalaga sa ating buhay. Kaya kulang pang ibayad ang ating mga buhay. Kulang pang ibayad ang ating mga buhay para makabayad, para makasukli sa lahat ng kanyang ginawa sa ating mga buhay. Ano yung ginawa ng Panginoong Yesus sa ating mga buhay? He died for us. He died for us. He died for us even if we are not worthy. Even if we are not worthy, He died for us. That is the great love of God on us. That is the great love of Jesus on us. He died for us. Jesus died for us. And He is coming. He is coming any moment. Come to Jesus. Come to Jesus. Come to Jesus. He is coming any moment. He is coming any moment. Come to Jesus. Come to Jesus and you will find rest. You will find rest. You will find healing. You will find deliverance. And your soul will be saved. Your soul will be saved. Your soul will be saved. That is the love, the great love of the one God, of our one and only God, Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya lahat ng inyong alalahanin dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Only Jesus Christ loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Kaya gusto nyo ng dalangin ngayong oras na to, lapit lang kayo dito. Ipapanalangin namin kayo. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Only Jesus loves you. Only Jesus can give you the true purpose of your lives. Only Jesus can give you healing. Only Jesus can give you peace. Only Jesus can give you deliverance and all the works of the devil. All chains are broken when you come to Jesus. All the yoke are broken when you come to Jesus. All the bandages are broken when you come to Jesus. All the strongholds are broken when you come to Jesus. Sicknesses, diseases, all the works of the enemy will be broken when you come to Jesus. Ganun na lamang kahalaga na kapag lumalapit tayo sa Panginoon, ay nakakaranas tayo ng kalayaan, nakakaranas tayo ng kaligtasan, nakakaranas tayo ng pagpapala na tunay na nagmumula sa Kanya. Dahil walang imposible sa Diyos. Luke 1:37, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible kay Kristo. Walang imposible kay Kristo. Walang imposible sa Diyos. Luke 1:37, nothing is impossible to God. Nothing is impossible to our Lord. Nothing is impossible to our Lord. That when we come on Him, He will help us. When we come on Him, Jeremiah 33:3, when we call on Him, He will show great, mighty, and unsearchable things that we do not know. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen and amen and amen. Amen and amen. That was how beautiful, that was how good, that was how wonderful our God is. That was how mighty our God is. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. I had to think about something because people are watching live and they thinking we are maybe making mistakes, we are doing stupid things, but people are always busy with what is wrong in other people's life. But when we start to look to our own life and going to fix our own problems, the sin in your life and the separation you have with God, if you're going to fix that through your faith in Jesus, then things will start to change. Things are not going to change if you're going to look to all the wrong things in other people's life. It's easy to see what other people are doing wrong. When other people are sinning, it's easy to see that. But only when you are looking for forgiveness to Jesus, your life will be fixed. Your life will be saved. Because the Bible says, why are you looking for the small wood in people's life if you have a big wood trunk in your own eye? That's why it is important to humble yourself, to look for God, to read the Bible, to be aware of God, so that you will be clean yourself, so that you also can judge about other people's life the right way. Because many people, they are judging about others people's life only because they want to attack them. But you know, you can also speak truth to other people because you love them. That's what we are doing here. We believe the truth sets free. Jesus sets free. And that's important truth to know. You can know a lot of things, but if you don't know that Jesus died for you, you have a separation with God. You have no peace in your life. You are striving to be a good person, but only through faith in God you can be a good person. Lay your life down and say to God, I cannot do it myself. Here I am, God, help me. I want to live for you. If you will do that honestly, children, if you will say to God, God, I cannot be a good person, help me, then God will help you. And then you will be a blessing for your parents. Yes? Amen. And that's what we want to be. We want to be a blessing for the people around us. You know, evil people already are enough in the world.
it's rare, it's unique when you're gonna be a person whose life is changed, whose life is changed by God. You know, it's not hard, it's not difficult. In Tagalog, they say mahirap. It's not difficult to live in sin. It's difficult to repent, to be humble, to live before God. Oh, the dog wants prayer. Father, we pray for this dog. Bless him in Jesus' name. Oh, he think I want to attack him. But we have to preach the gospel to all creatures, the Bible said. So, in Jesus' name, we pray and we preach. And the life is powerful. The word is powerful, the Bible says. The word cannot return empty. And that's why we are standing here. Praise the Lord. The Bible also says, the sword of the Spirit is the word. Sure, you want prayer? Come. We pray for you. Come. No, you come. He want to pray for you. Mag-pray ka. It's okay, bro. Kita mo oras. We're gonna bless you. God is going to bless you. You are here for a reason. Amen. Bless. Yan. Nice. Praise the Lord. Bro, Karababa Sokoto. pray ka namin ngayon. Ano yung isama natin sa prayer? Amen. Yes, I will just keep on preaching. The Bible also says about children, let them come to me and don't hinder them. That's what Jesus is saying. And sometimes when churches are busy with religion, they are keeping the children away from the true gospel, from Jesus. And it's important that the children learn to grow up with Jesus the right way, in prayer, in faith, and with the Bible. It's important not to live in religion. Amen. So yun, bigyan mo siguro bro. We pray for You want? bro AJ. So bigyan Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah, Lord. Lord, nagkakaisa po Diyos sa buhay. Panginoong Diyos, Lord, hindi po Diyos ang Panginoon nung hindi ka Diyos. O Diyos, habang nakapo ang kamay ko sa Kanya, Panginoong Diyos, ayun mo po ang kapatid kong ito. Kung Kanyang anak, banal. O galingin mo po siya, Panginoon. Yes, Lord. Panginoon, abutin mo po ang Kanyang anak ay Panginoon ang buhay ni Carmina. Lord, habang nagtatrabaho po si AJ, ingatan mo po ang kanyang Yes, pamilya. Ingatan mo po ang pamilya. Na wala po Lord, takot sa kanyang puso o kabalisahan. Lord, dahil Panginoong Diyos, habang nananalangin kami, Lord, ay may kapanalagan sa kanyang puso na may Diyos na nag-iingat sa kanyang pamilya. Ibinadalangin rin po namin ang kanyang mga magulang, Panginoon. Bigyan mo sila ng mahabang buhay at kalakasan ng kanyang buong pamilya. Let your protection and guidance be upon them. Yes, Pinapawalang peace, sakit at karamdaman, any sicknesses and diseases in the life of John, in the life of Kyle. Sa pangalan ni Jesus, out! Pinapabalik ka namin saan ka man nagmula. Jesus, my name, back to hell, back to hell, back to hell. Lahat ng sakit at karamdaman, back to hell in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, Lord, bunutin mo nga po ng mga sakit at karamdaman sa kanilang pamilya. And let your touch, Panginoon, sa kanyang pumunting trabaho. Ingatan mo po si MJ. Bigyan mo siya ng lakas, Panginoon. Huwag mong ayahan, Panginoon, na magkasakit po siya, Panginoon, dahil siya po ang breadwinner ng kanyang pamilya. Siya po ang sumugustos ng pangangailangan ng kanyang anak at ng kanyang asawa. Pagpalain mo po sila ng Carmina. Panginoong Diyos, ang Christ-centered relationship be upon them always. Panginoong Diyos, let your covering, protection, and blessing
be upon them always. Lord, napakapalad po ni MJ. Pinili niyang napakaganda, Panginoon. Lumapit po siya ngayon dahil, Panginoon, alam namin na habang nananalangin kami, pinagpapala mo ang kanyang pamilya. Lord, nagkakaisa po kami. We bless his family. We bless his son. We bless his wife. We bless them in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Let your touch, let your blessing, yes, Lord, let your healing touch, Panginoon, maging sa kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Panginoon, sa kanyang buto, lamay ang dugo mula ulo hanggang paa. Pagalingin mo po siya, magpalain mo po siya, at patuloy mo po siyang ingatan. Maraming salamat po sa buhay ni MJ. Sa pong higit pa po sa pera ang ginawa niya. Panginoong Diyos, na kung saan, Lord, lumapit po siya sa iyo, hindi po sa amin. Nadalangin po natin siya, Panginoon, ng dalangin ito ay napakalaking pagpapala po para sa kanyang pamilya. Thank you, Lord. Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Jesus we pray. In the mighty name of Jesus. Dahil may magsabi na, Amen. God bless, bro. Amen. Yes, hallelujah. Marami pa po. God bless you, bro. We are very happy to see that it touched you. We want Maaari po tayong nanapin po. Hindi po namin. because we are self-saved. I was not a Christian before. Ganun kahalaga na kung saan patuloy natin nararanasan ang kalayaan, patuloy natin nararanasan ang pagpapala, patuloy natin nararanasan ang biyaya, nararanasan ang walang hanggang pangunguna at pagpapala ng Diyos. Mga estudyante, kabataan ka, nanay ka, tatay ka, kapag napapagod ka, lapit ka kay Kristo, makakaranas ka ng kapayapaan na hindi mo pa nararanasan kailanman. Ganon kahalaga na binibigyan mo ng panahon ng Diyos sa iyong buhay. Ganon kahalaga na binibigyan mo ng oras ang Diyos sa iyong buhay. Sabagat sa mundong ito mapapagod ka, sa mundong ito mahihirapan ka, sa mundong ito mawawalan ka ng pag-asa. Ngunit kapag lumapit ka sa Diyos, makakaranas ka ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kapayapaang tanging si Kristo lang ang tanging makakapagbigay. Ang sabi po ng salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigyan ng lubha sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. 1 Corinthians 10:13. Walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi pa nararanasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya hahayahan na kayo masubok ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, ay bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan ninyo ito. Ganun na lamang po kahalaga. Mike. Yes. Okay. Hello. Ganun na lamang po kahalaga na kapag nagkakaroon po tayo ng oras at panahon sa Diyos, ay patuloy tayong nakakaranas ng kapayapaan. Kagaya nga po ni ginawa ni MJ, na kung saan lumapit po siya, na kung saan sa Diyos po talaga po wala po tayong dapat hikahiya. Dahil sa Diyos po kapag lumalapit tayo sa Kanya, pinapakilaman lahat ng aspeto ng ating buhay sa ating pamilya, sa ating anak, kagalingan, kalayaan, pagpapala, sa protection natin sa ating pagtatrabaho. Lahat po yun ay papakilaman po ng Diyos. Lahat po yun ay iingatan po tayo ng Diyos. Lahat po yun ay pagpapalain po tayo ng Diyos as long na lumalapit po tayo sa Kanya, as long na patuloy na makakaranas po tayo ng kalayaan na kung saan nagmumula lamang po sa Kanya. Ganun po kahalaga na ang Diyos na kung saan binibigyan tayo ng kapayapaan, binibigyan tayo ng kalayaan, binibigyan tayo ng kalayaan sa oras na lumalapit tayo sa Kanya. Hebrew 9:27, itinakda ang taong minsang mamatay pagkatapos ay ang paghukom sa lahat ng kanyang ginawa. Habang kumakatok ang Diyos sa iyong puso, bigyan mo siya ng panahon. Habang kumakatok ang Diyos sa iyong buhay, ay pagbuksan mo siya. Jesus is coming! Jesus is coming! Jesus is coming! Ganun na lamang kahalaga na kapag binibigyan natin ng oras ang Diyos sa ating mga buhay, ay nakakaranas tayo ng kalayaan, nakakaranas tayo ng kaligtasan, nakakaranas tayo ng tunay na kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah!
Ganun na lamang po halaga na kapag tayo'y lumalapit sa Diyos, ay patuloy binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi ng kasalanan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makaranas na tunay na kagalakan. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na kung saan lumapit sa Kanya at makaranas ng tunay na kapayapaan. Ang sabi po ng salita ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ganun po kahalaga na kapag lumalapit tayo sa Diyos, nakakaranas tayo ng tunay na kalayaan, tunay na kapayapaan, tunay na kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang mabuting kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang mabuting kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Habang kumakatok ang Diyos sa iyong puso, huwag mong pagmatigisin. Jesus is coming. Jesus! Jesus! Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Ganun na lamang kahalaga na kapag lumalapit tayo sa Diyos, hinahatak na tayo ng Diyos sa mga huling araw na to. Kitang-kita natin na pasama na ng pasama ang mundong ito. Lindol, bagyo, mga kalamidad, mga giyera. Makikita natin sa Biblia na ito na po ang huling araw. Jesus is coming. Habang kumakatok ang Lord sa iyong puso, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. May oras pa po, may panahon pa po, na kung saan kapag humingi tayo ng tawad sa Kanya, nagpakumbaba tayo sa Kanya, lilinisin niya tayo sa lahat ng karumihanan, lilinisin niya tayo sa lahat ng kasalanan, patatawarin niya tayo sa lahat ng kasalanan. Ang malaki pong tanong, kapag namatay ka ngayon o mamaya o bukas, alam mo ba kung saan ka pupunta? Kapag namatay ka ngayon, mamaya o bukas, alam mo ba kung saan ka pupunta? Itinakda ang taong minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom sa lahat ng kanyang ginawa. Ganun na lamang kahalaga na kapag kumakatok ang Diyos sa iyong puso, ay huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Pagbuksan mo ang Panginoon sa iyong puso habang may panahon pa. For Jesus is coming any moment. Jesus is coming any moment. Romans 6:23, by the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. By the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang mabuting kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun na lamang kahalaga na kapag kumakatok ang Diyos sa iyong puso, huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Kapag kumakatok ang Diyos sa ating mga puso, pagbuksan natin ang mga puso natin. Sabihin natin, Lord, ano ba yung gusto mong sabihin sa akin? Lord, paano pa ako mapapagpala? Lord, paano ba gagaling ang anak ko? Lord, paano ba? Paano mo ba ako matutulungan? Ito lang po ang tanging sagot ng Panginoon. Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan, kayong lahat na napapagod, kayong lahat na nawawala ng pag-asa, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yun po ang tanging solusyon ng Diyos upang maranasan po natin ang kagalingan. Wala pong ibang tao, ibang bagay o anumang pong bagay ng mundong makakatulong po sa atin. Yes, salamat sa Diyos may doktor. Salamat sa Diyos may mga gamot. Ngunit limitado po ang magagawa nila. Ngunit kapag lumapit po tayo sa Panginoong Yesus, kagaya ng ginawa ni MJ, makakaranas po tayo ng kalayaan, makakaranas po tayo ng kagalingan, makakaranas po tayo ng kaligtasan. Ganun po kabuti ang Diyos na ating sinasamba. Ganun po kabuti ang Diyos na ating nilalapitan. Ganun po kabuti ang Diyos na ating pinaparangalan. Siya ang Diyos na mabuti. Siya ang Diyos na mapagmahal. Siya ang Diyos na mahabagin. Kaya habang may panahon pa po, lapit na po tayo sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, itinakda ang taong minsang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom sa lahat ng Kanyang ginawa. Kaya nga po malaya po tayo ngayong oras na to. Pwede po namin kayong ipanalangin. Pwede po kayong lumapit dito. Dadalangin po namin kayo. Kabataan ka man. Ano man yung pinagdadaanan mo. Depressed ka man. Anxiety.
Maaari po tayong lumapit. Pag-pray po namin kayo. Dito. Pag-pray namin kayo. Dito. Next time. Lord bless them. Hallelujah. Oh, we 7 o'clock. 7, it's already? Okay, yeah. Yes, wow. Thank you, Lord. It is finished. Amen. And Yes. we can say in the camera again, Masantol shall be saved. Yes. You come, Joros. Joros. And the other guy also. MJ. Sabihan And mo you, wala David. live ya kasi ni worldwide ya. Masantol will be saved. Yes. Shall or will. Masantol shall or will be saved. Shall be saved. Shall. Shall. Okay. Dito ka MJ yan. I send to you. Yun. Yan. Yes, okay. 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 1, 2, 3. Masantol will save. Last one. Woo! Thank Amen. you. Amen. Thank you, bro. MJ. Today, bro, salamat pagpalain ka ng Lord. I'm very happy that he is touched by Yes.